Ahem, ahem, ahem. Magbalik tanaw tayo sa nakaraan. Noong kasagsagan ng pandemic, malamang alam nyo kung ano to. At ito. Dito tayo mag-focus. Ito ang tinatawag na face shield. Sobrang in demand to dati. Ang dami kong nakita na naghahanap nito. Sobrang in demand. At bigla na lang naging walang kwenta. Kaya tapo na to. Joke lang. Itong face shield na to, ang daming na-scam dito. Okay? Noong mga panahong bagong labas pa lang ang face shield at sobrang kinakailangan talaga siya dahil requirement siya, ay napakatindi ng pangangailangan ng tao sa face shield. Hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng gumala, hindi ka pwedeng bumiyahe kapag walang face shield. At noong mga panahon na yon, konti pa lang ang supply ng face shield. Kaya sobrang in demand at sobrang sobrang kulang ng supply. May mga naghahanap na 1 million pieces, okay? Yung tipong wala kang kapera-pera, maghahanap ka ng 1 million pieces na face shield para ibenta. Gusto natin ng easy money, di ba? Bibili ka ng face shield, magpo-post ka sa Facebook na looking for face shield, 1 million pieces, di ba? Ibibenta mo rin yun, di ba? Isasupply mo kung saan, pero yun ay scam, walang ganon, di ba? Karamihan sa ganon scam, okay? Saan natin kukunin yung 1 million pieces ng mga panahon na yun na sobrang in demand pa, 'di ba? Ang daming na-scam doon, at tanga lang ang mga na-scam doon, okay? At noong mga panahon na yun rin kasi, konti yung supply, mura pa yung face shield nung bago-bago pa lang, tapos biglang nagmahal, okay? Nung nagmahal naman, marami pa rin ang gusto mag-resell pero hindi na 1 million pieces, okay? Gusto pa rin nila mag-resell ng face shield pero may konting tubo na lang, okay pa rin, reasonable pa rin. Pero yun nga, wala talaga. Ang nangyari doon sa mga nagnegosyo ng face shield ay nalugi rin talaga. Paano hindi malulugi? Una, konti yung supply, okay? Nasusundan ba? Konti yung supply ng face shield, mahirap makahanap ng face shield. Tapos nung nilabas yung maraming supply ng face shield, tapos binultuhan pa yung labas ng mga face shield sa mga gumagawa ng face shield at saka sa yun, basta. Ang dami ng face shield kahit sa bangketa makakabili ka. Tapos biglang hindi na pala kailangan ng face shield. Tapo na to. Pwede ka nang bumiyahe ng kahit saan, kahit sa jeep, sa train, at pwede ka na pumasok sa mga mall, sa trabaho, kahit walang face shield. Face mask na lang ang kailangan. So, ang daming nag-imbak ng face shield, mahal nila nakuha kasi gusto nila i-resell. Nagkataong sa sobrang dami pa ng supply kasi una, akala natin konti yung supply ng face shield. Kaya kapag may tinabi kang face shield, may tinago ka, mabenta pa rin, 'di ba? Mabenta, makakatubo ka, may kikitain ka. Pero ang nangyari doon, sobrang dami pa lang nilabas at ginawang face shield na kahit sa bangketa, pwede ka na makabili ng face shield at pamurahan na ang face shield. Noong mga panahon na yon, makalipas ang ilang buwan, nagiging sobrang mura na yung face shield. Yung iba, pinapamigay na lang, 'di ba? Kasi hindi na kailangan. So yung mga nag-imbak ng face shield, akala nila tataas yung presyo ng face shield, lugi at iyak talaga. At yung iba naman doon na scam talaga sa face shield. Yung tipong may naghahanap 1 million pieces na face shield, no? Kahit walang pera, no? Kasi ginawa ko rin yun eh. Sabi sa akin, oy, hanap ka face shield, 1 million pieces. So ako rin, postawan ako. Oy, looking for face shield, 1 million pieces, isusupply sa ospital. Di ba? Kasi gusto ko rin ng easy money nung time na yon. Pero yung mga ganun pala, late na lang din natin nalaman na scam. Okay, scam pala yon. Yun lang yung kwentong face shield. Kung may kwentong face shield kayo, pakilagay sa comment section at babasahin ko.